kasong tatalakayin natin ngayon ay isa sa pinakamatindi at sadistikong krimen na nangyari sa bansang Japan. Ito ay dahil sa paraan ng brutal na kamatayan ng biktima at ito'y nagdulot ng matinding takot sa mga kababaihan at mga estudyante doon nung panahong iyon. Ito ay kwento ng isang inosenteng babae na pinatay, pinagpira-piraso ang katawan at itinapon ang bawat bahagi nito sa isang tahimik at magandang bundok sa Hiroshima Prefecture. Sa bansang Japan na kilala sa mababang crime rate at disiplinadong mamamayan, ang ganitong krimen ay labis na nakakagulat dahil paano nagawa ng isang tao na gawin ito sa isang simpleng estudyante lamang. Ano ang kanyang motibo sa likod ng ganitong kabangisan at kalupitan? Yan at iba pa ang ating hihimay-himayin sa kasong ito at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Simulan natin ang kwentong ito noong ika-6 ng Nobyembre taong 2009. Isang ordinaryong umaga lang noon ng Taglagas, may isang lalaki ang umakyat sa Hiroshima Prefecture upang mangolekta lang sana sa mga kabute, ngunit pagdating niya sa tuktok ng bundok ay nakakita siya ng isang ulo ng babae na nakalantad sa labas. Nagulat ito at nataranta at agad siyang tumawag sa mga pulis. Pagdating ng mga opisyal, agad nilang napansin ang mga detalye na nakakapangilabot bago pa man nila makita ang iba pang bahagi ng katawan. Ang ulo ng biktima ay may mga pasa sa mukha, may marka ng sapatos sa kaliwang pisngi, marka ng tali sa leeg at mga hiwa na tila ginawa gamit ang isang matalim na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay dumudugo pa na senyales na inuugnay ng mga investigador sa pagkakasakal at maaari ring ito ang sanhi ng kanyang kamatayan. Ang nakakakilabot ay walang dugo sa lugar, walang senyales na pinatay siya sa bundok na iyon, kaya malinaw sa mga investigador na hindi doon pinatay ang babae kundi itinapon lang doon ang kanyang ulo at maaaring pati ang ibang parte ng kanyang katawan. Dahil dito, nagpadala ang pulisya ng maraming tauhan at hinalughog nila ang buong kabundukan. At dahil naman ang bundok ay nasa hangganan ng Hiroshima at Shimane Prefecture, nag-ugnayan ang puwersa ng parehong prefecture at nagpatakbo sila ng pinagsamang investigasyon. Sa mga oras na iyon ay hindi lang ebidensya ang hinahanap nila, kundi hinahanap din nila ang natitira pang bahagi ng katawan ng babae. Kinabukasan naman, ika-7 ng Nobyembre pagkatapos ng walang tigil na paghahalughog ng mga otoridad, natagpuan nila ang karagdagang piraso ng katawan ng biktima sa paanan ng taluktok sa ilalim ng isang bangin. Isang kaliwang buto ng hita, walang laman, walang dugo at isang kaliwang bukong-bukong. Noong ika-8 ng Nobyembre naman, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang ulo, natagpuan din ng mga pulis ang isa pang torso na nakabalot pa sa vinyl na bag. Ito ay may marka ng sunog, wala ang mga braso at binti at mabilis na napansin ng mga investigador ang isa pang bagay. Ipinakita ng torso ang matinding pagkaputol-putol ng katawan pagkatapos mamatay ng biktima at tinanggal din ang kanyang mga dibdib at ang kanyang mga lamang loob sa isang nakakakilabot na paraan. Tinutukoy din ng medical examiner na iba't ibang kutsilyo ang malamang ginamit sa mga hiwa at may ilang pinsala na posibleng ginawa ito bago at pagkatapos mamatay ng biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, tinukoy ang tinatayang oras ng kamatayan niya at ito'y mula ika-26 ng Oktubre hanggat ika-31 ng Oktubre taong 2009. Sa autopsy naman, nakakagulat dahil ni katiting ay hindi nakakuha ng kahit anong DNA ng salarin ang mga otoridad.
Gumawa rin ng blood test sa torso at ulo na natagpuan noon upang malaman kung ang biktima nga ba ay na-expose sa mga droga gaya ng sleeping pills, pero lahat ng resulta ay negatibo. Sinuri din nila ang vinyl bag at umaasang makakakuha ng lead ang mga investigador mula dito dahil maaaring ganitong uri ng bag ang ginagamit para i-package at i-imbak ang mga phone book na konektado sa NTT distribution, pero malinis ang lahat. Noong ika-9 ng Nobyembre naman, sa pagpapatuloy ng paghahanap ng iba pang piraso ng katawan ng biktima, natagpuan nila ang kaliwang paa nito at nakuha din nila ang maliliit na piraso ng hiwa ng laman, kuko at buto na kalat-kalat na pinaniniwalaang mula sa mga daliri ng paa ng biktima, pero hanggang ngayon may mga mahahalagang bahagi na hindi pa rin natatagpuan. Ito ay ang kanyang mga braso, binti at iba pang internal organs nito. Kumalat ang balitang ito sa buong Japan at ito'y nagdulot ng matinding takot sa mga kababaihan. May ilan ding nag-aakala na maaaring cannibalism ang nangyari dahil sa dami ng mga lamang loob na nawawala, pero ito'y hindi makumpirma ng mga pulis dahil walang ebidensya na magpapatunay dito. Ang malinaw na katotohanan ay ang gumawa nito ay alam niya na ligtas na bumalik sa bundok ng paulit-ulit upang magtapon ng mga bahagi ng katawan ng biktima. Sa puntong ito, hinarap ng pulis ang pinakamadali ngunit pinakaparalisadong problema. Hindi pa rin nila alam kung sino ang biktima dahil ang kawalan ng damit sa katawan o sa paligid ay nagpapahiwatig na iniwan lang siya doon ng hubad. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, nakakita ang mga pulis ng isang itim na sapatos na pinaniniwalaang sa biktima at isang plastic bag na maaaring ginamit sa pagtransport ng katawan. Kinumpirma naman ng mga pulis sa Hiroshima at Shimane ang mga missing persons file sa tinatayang oras ng kanyang kamatayan at dito nakahanap ng tugma ang mga investigador sa Shimane. Ang biktima ay isang 19 anyos na estudyante sa universidad at ang pangalan niya ay si Miyako Hiruka at siya ay tubong Kagawa Prefecture. Noong Abril 2009, nag-enroll si Miyako sa Shimane University sa Hamada bilang isang first-year student. Kilala siya bilang seryoso, tutok lang sa pag-aaral at tahimik na dalaga. Wala siyang kilalang kaaway, walang naging karomantikong relasyon at wala ring kahit na anong senyales na tumakas siya, kaya matinding palaisipan sa mga otoridad ang naging sanhi ng kanyang malagim na sinapit. Mahilig din siya sa English at plano niyang sumali sa isang exchange program sa Russia at siya nagtatrabaho bilang isang part-time sa isang ice cream shop sa loob ng lokal na shopping center para makatulong ito sa kanyang gastusin at sa kanyang pag-aaral. Natatapos ang kanyang shift ng mga alas 7 ng gabi at para makabalik sa kanyang dorm, kailangan niyang maglakad ng halos 2 kilometro sa isang liblib na bahagi ng kagubatan at kadalasan niya itong ginagawang mag-isa. Maaari siyang sumakay sa direktang bus mula Hamada Bus Station na diretso sa kanyang dorm, pero mas pinili ni Miyako na maglakad pabalik upang siya ay makatipid sana. Iniisip niya noon na tumigil na sa kanyang part-time sa shopping center at humanap na lang ng mas ligtas na trabaho malapit sa campus, pero sa kasamaang palad, hindi na yun mangyayari pa. Sa kuha naman ng CCTV, huli siyang nakita noong ika-26 ng Oktubre taong 2020 paglabas niya sa shopping center matapos ang kanyang shift ng gabing iyon. Nagpaalam siya sa kanyang katrabaho at itinapon ang basura sa labas bago umalis. Noong ika-27 ng Oktubre, hindi siya pumunta sa universidad at hindi rin ito nagtrabaho. Tinawagan siya ng kanyang boss pero naka-off ang kanyang telepono. Dahil dito, hinanap niya ang resume ni Miyako mula sa job application nito at nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang naman ni Miyako na nasa Kagawa ay sinubukang tawagan siya pero naka-off pa rin ang kanyang telepono. Tinawagan nila ang dorm ng universidad pero ayon sa kanila ay hindi pa ito nakakauwi.
Dahil sa matinding pag-aalala, nagbiyahe ang kanyang mga magulang sa Shimane at nag-file sila ng missing persons report noong ika-28 ng Oktubre. Ang pagkawala ni Miyako ay walang paliwanag. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, nag-ulat ang mga estudyante at staff tungkol sa isang hindi pamilyar na sasakyan na palaging nakikita nila malapit sa universidad. Ang driver daw nito ay pinapansin at sinusubukang lapitan ang mga babaeng estudyante na nagdudulot sa kanila ng matinding pag-aalala. Dumiretso naman ang mga pulis sa huling lugar kung saan huling nakita si Miyako at ipinapakita ng CCTV sa mall na alas 7:15 ng gabi, ika-26 ng Oktubre, nakasuot siya ng itim at puting stripe na damit na tila ito'y naghahanda ng umalis. Si Miyako ay isang first-year student pa lamang na may simpleng routine sa buhay. Pag-aaral lang ang kanyang inaatupag, pagtratrabaho at umuwi ito ng dorm. Pero pagkatapos ng kanyang shift sa araw na iyon, hindi na siya muling nahagip ng mga CCTV cameras. Wala ring footage ng paglabas niya sa lugar, wala pagdating niya sa ruta pabalik sa dorm, pero ipinapakita rin sa parehong footage ang isang Toyota na nakaparada malapit sa employee entrance. Hindi naman malinaw sa camera kung may pumasok nga sa sasakyan, pero iniulat ng isa pang empleyado ng mall na may isang babae daw na sumakay sa sasakyan. Sa kasamaang palad, hindi rin nila matrace ang plate number ng sasakyan dahil malabo ang kuha nito. Noong ika-2 ng Nobyembre, inihayag ng pulis ang pagkawala niya sa publiko at sila'y humihingi ng karagdagang tulong at impormasyon sa maaaring may nakakaalam sa mga pangyayari. Pero 4 na araw pagkatapos, noong ika-6 ng Nobyembre, natagpuan ang kanyang ulo sa isang bundok sa Hiroshima. Hindi naman nagtagal ay kinumpirma ng DNA testing na ang labi nga ay kay Miyako Hiruka. Ang Mount Garo ay 25 kilometro mula sa Hamada at naniniwala ang pulis na napatay siya sa ibang lugar at dinala sa ibang prefecture bago ito itinapon dahil halos walang dugo nga sa lugar ng pinagtapunan. Naniniwala rin ang mga pulis na malamang ay itinapon ang bahagi ng katawan nito sa gabi dahil sa araw ay matawa ang bundok bilang ito ay isang tourist spot. Noong ika-30 ng Nobyembre naman taong 2009, natagpuan ang sapatos niya sa tuktok ng hagdan ng shrine na isang maikling lakad pataas ng slope at ito'y may mga 600 metro mula sa kanyang dormitoryo. Sa gabi naman ng insidente, iniulat ng isang security guard sa construction site ang isang mahalagang nakita niya. Mga alas 7:30 daw ng gabi noon, may nakita daw siyang isang babae malapit sa isang shrine sa ika-9 na ruta, 1 kilometro sa silangan ng bayan na nakasuot ng damit na katulad ng kay Miyako, pero kahit may mga ganitong salaysay, wala pa rin silang tiyak na suspect na maituturo o wala man lang matinong lead ang mga investigador. Ang tanging ideya lang nila ay isang puting Toyota na konektado sa mga huling araw ni Miyako. Lahat ng ebidensya ng pulis ay nakasalalay sa iisang manipis na thread. Isang puting Toyota malapit sa employee entrance at isang saksi na nagsabing may babaeng sumakay sa loob pero ang footage, hindi makita ang plate number, hindi makita ang driver at hindi rin malinaw ang eksaktong sandali kung kailan daw siya pumasok sa sasakyan. Sinuri ng pulis ang iba pang kamera at kalsada para subaybayan sana kung saan pumunta ang Toyota pero sa kasamaang palad, wala silang napala. Walang ruta, walang kumpirmadong direksyon at walang pagkakakilanlan. Kinwestiyon at sinuri din ng mga pulis ang lahat ng maaaring may kinalaman sa logistics ng krimen. Mga taong sanay sa kutsilyo, mga mangangaso, may karanasan sa medisina at may military background pero wala rin silang makitang kahit anumang lead. Sinuri din nila ang mga butcher shops at mga taong bumili ng mga kutsilyo pero wala pa ring resulta. Sa paglipas ng panahon, ang puting Toyota ay naging usap-usapan na walang sapat na ebidensya para arestuhin ang kahit sino. Dahil dito, nagsimulang lumamig ang kaso ni Miyako.
Lumipas ang mga buwan, pagkatapos ay taon at ang lahat ay patuloy pa ring nabubuhay sa takot habang ang salarin ay malaya pa ring naglalakad sa labas. Inilipat ng Shimane Prefectural University ang curfew ng mga estudyante sa alas 7:15 ng gabi at nag-distribute din sila ng alarms at pinilit ang gobyerno para sa dagdag na proteksyon sa mga batang estudyante. Naglagay din sila ng mas maraming street lights, dagdag na late buses at pinilit ang lokal na negosyo na payagan ang student workers na mag-clock out ng mas maaga. Nag-distribute sila ng flyers, posters at public appeals at nag-alok din ang mga pulis ng reward na 3 milyong yen para sa taong makapagtuturo sa sino mang pumatay kay Miyako. Bawat taon, tuwing ika-26 ng Oktubre, bumabalik ang mga opisyal sa Hamada at nagdi-distribute sila ng mga flyers sa JR Hamada Station at sa shopping center kung saan nagtratrabaho noon si Miyako. May mga ilang tao namang nagpaabot ng leads pero karamihan ay wala ring pinatunguhan. Walang suspect, walang trial, kaya nagsimulang magbago ang pananaw ng publiko sa kaso. Hindi na ito mukhang investigasyon kundi parang isang lokal na ghost story. 7 taon naman pagkatapos ng pagpatay, bumalik ang mga pulis sa lumang CCTV at noong 17 ng Disyembre taong 2016, nire-analyze ulit nila ang footage gamit ang mas pinahusay na license plate recognition technology na tinatawag nilang END system sa Japan at nireview din nila ang mga taong lumipat ng tirahan noong panahon ng krimen. Ngayon ay nag-flag ang system ng isang partikular na puting Toyota na konektado sa mga mahalagang sandaling iyon. Ipinakita ng records na pumasok ang kotse sa Hamada mula Matsuda noong ika-26 ng Oktubre at bumalik sa Matsuda noong ika-17 ng Oktubre at dumaan lang ang kotse sa mga back roads at bihira itong dumaan sa pangunahing kalsada kung saan may traffic records. Naniniwala naman ang mga pulis na ito ang puting Toyota na nakita malapit sa mall. Sa unang pagkakataon, ang puting kotse ay hindi lang description. Isa na itong tiyak na sasakyan na may nasusubaybayang galaw. Ibig sabihin nito, may may-ari ang kotse at sa wakas ay natuntun nila ang may-ari nito at ito'y walang iba kundi si Yoshiharu Yano. Siya ay ipinanganak noong buwan ng Abril taong 2076. Siya ay taga Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture at mayroon siyang nakababatang kapatid. Nilalarawan siya ng mga kakilala niya bilang isang seryoso at tahimik na tao. May kakayahang pisikal si Yano, atletiko noong nasa school pa at may black belt ito sa judo. Mahalaga ito dahil para mabilis at tahimik na kontrolin ng isang tao, hindi kailangan ng armas agad kundi kailangan lang ng leverage. Napag-alaman din ng mga otoridad na ilang taon lang ang lumipas ay nag-claim siya na may focal dystonia ito sa kaliwang kamay at dito natapos ang kanyang karera sa musika. Noong nawala si Miyako, si Yano ay 33 taong gulang noon. Sa kanyang criminal record naman ay ilang taon bago ang nangyari sa dalaga, umatake siya sa mga babae at ginamit ang kutsilyo para takutin sila at siya ay nakulong dahil dito. Pagkatapos ng kanyang paglaya, mabilis niyang naibalik naman ang kanyang normal na pamumuhay. Pagsapit ng buwan ng Mayo 2009, nagtrabaho siya sa sales ng solar panel at naging top performer at pumirma pa ito ng multi-million yen contracts sa loob lamang ng ilang buwan. Inilipat siya ng kanyang kumpanya sa Matsuda sa Shimane Prefecture at na-promote din ito kaya ibig sabihin may lehitimong dahilan siya para pumunta sa Hamada. Ang Matsuda ay lungsod na katabi ng Hamada kung saan nawala noon si Miyako. Sa paningin naman ng mga tao sa paligid niya, isa siyang lalaki na maayos ang buhay at bumabangong muli pero para sa mga investigador, simple pero nakakatakot ang sitwasyon. Nawawala si Miyako sa gabi na naroon ang puting Toyota sa Hamada at ang katawan niya ay itinapon sa loob ng 1 oras lang na biyahe at ang kotseng ito ay pag-aari ng isang lalaking may kasaysayan ng karahasan laban sa mga kababaihan. Pero ang hinala lang ay hindi sapat.
Kailangan ng pulis ng ebidensya na direktang nag-uugnay kay Miyako sa suspect at ito'y isang ebidensyang maaaring tumayo sa hukuman at ang ebidensyang ito ay darating mula sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil naman sa mga impormasyong ito, hinanap ng mga investigador ang address ni Yano at pinuntahan nila ito agad. Ito ay isang apartment na tila wala nang nakatira, ngunit pinasok pa rin nila ito. Sa loob ay makikitang matagal na itong hindi natirhan pero naghalughog pa rin sila. Di naman naglaon, natagpuan nila ang isang USB memory stick at digital camera at nang ito'y kanilang buksan, ito ay naglalaman ng 57 larawan ng katawan ni Miyako bago at pagkatapos ng paghiwa-hiwalay ng kanyang katawan. May larawan din si Miyako sa bathtub sa bahay na yun at sa mga kuha ay may mga marka na tugma sa strangulation. Ipinakita rin sa mga larawan ang kutsilyong ginamit sa paghiwa. Nakita rin ang mga paa ng salarin sa ilang larawan at maaaring naganap nga ang pagpira-piraso sa katawan ni Miyako sa mismong banyo ng salarin at bagamat hindi matukoy ang eksaktong lokasyon at petsa ng pagpatay, ipinakita ng traffic history na pumasok si Miyako sa Hamada City mula Matsuda City noong ika-26 ng Oktubre 2009 at bumalik sa Matsuda City kinabukasan noong ika-27 ng Oktubre, kaya mataas ang posibilidad na napatay siya sa panahong iyon o kaagad pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Ngayon ay sigurado na ang mga pulis at handa na nilang dakpin ang salarin. Pero sa kanilang patuloy na pag-trace sa kinaroroonan ng suspect, napag-alaman nilang noong ika-8 araw ng Nobyembre 2009, bumangga ang puting Toyota sa highway sa Mini Yamaguchi Prefecture at tumama ito sa guardrail at nasunog ito. Sa loob ng sasakyan ay naroon si Yoshiharu Yano at ang kanyang ina at pareho silang namatay sa insidenteng iyon. Ang nakapagtataka naman ay nangyari ang bangga 2 araw lamang matapos mamatay si Miyako. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumabas na posibleng ito ay nag-guilty sa kanyang ginawang krimen at maaaring sinadya niya ang pagbangga ng kanyang kotse na dahilan ng kanilang kamatayan. Sa huli ay itinuring na ang aksidente ay posibleng double suicide dahil walang tanda ng preno o pagpipreno bago ang pagkabangga. Sa wakas ay sa haba ng panahon ng kasong ito, nakuha din ng pamilya ni Miyako ang pangalan ng salarin pero sa kasamaang palad ay hindi nila naranasan ang paglilitis. Walang testimonya, walang cross-examination at wala ring dahilan kung bakit ito nagawa ng salarin. At dahil walang record ng tawag sa telepono o email sa pagitan ni Miyako at Yano, napagpasyahan ng pulis na hindi sila direktang magkakilala at maaaring napili lang siya ng salarin na gawa ng karumal-dumal na krimen. Noong ika-20 araw ng Disyembre 2016 naman, nag-file ng mga papeles ang pulis sa prosecutor's office laban kay Yoshiharu Yano para sa murder at mutilation charges batay sa mga nakuhang larawan at ebidensya. At kahit patay na si Yano, tinuring pa rin ng mga otoridad na sapat ang mga ebidensya para iindik siya at kasuhan sa kamatayan ni Miyako. Ang pagsampa ng kaso at ang nakalap na ebidensya ay ibinigay sa publiko ilang taon pagkatapos para malinaw kung ano ang nangyari at para makatulong sa pamilya na magkaroon ng closure kahit walang magaganap na paglilitis o hustisya sa korte. Pagkatapos naman nito, ang kaso ay hindi na nagtuloy sa courtroom proceedings dahil patay na nga ang suspect at hindi na posible ang tradisyonal na paglilitis. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At palaging tandaan na ang kasamaan ay hindi palaging mukhang halimaw. Minsan, ito ay mukhang ordinaryong kotse lang na nakaparada sa tamang lugar sa tamang gabi na may maling tao sa likod nito. Maging maingat at mapanuri sa paligid kahit sa mga ordinaryong sitwasyon. Huwag ipagwalang bahala ang mga kakaibang kilos o bagay na tila normal lang dahil sa oras na mali ang tao o sitwasyon, maaari itong magdulot ng kapahamakan.
At bago ako tuluyang magpaalam, ay kung maaari ay huwag mong kalimutang ilagay naman sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.